Shout out sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa paghihintay ng ating mga weekly uploads. Ang nakaraan. Nang makarating na nga ang ikalawang prinsipe sa silid ng cult leader, ay bigla silang nag-usap. Napatanong pa ito kung ano ang nararamdaman niya sa pagiging heavenly demon. At kasunod nito ay napatanong naman ang prinsipe kung pwede ba niyang patayin ang Blood Heaven's Bladesman. Nang marinig ng heavenly demon ang kanyang sinabi ay bigla itong napatawa ng malakas at dinig na dinig ito sa buong silid. At sinabi pa niya na kahit na pinatay ng ikalawang prinsipe ang demonic army commander, ay hinding-hindi nito matatalo ang Blood Heaven's Bladesman. At wala din namang imik ang ikalawang prinsipe sa sinasabi ng kanyang ama at nananatili pa rin siyang seryoso. At dagdag pang sinabi ng prinsipe na bakit niya ginawan sila ng away, kaya't bilang isang cult leader ay dapat siyang umako ng responsibilidad sa kanyang ginawa. At sumagot naman agad ang kanyang ama at sinabi nito na wala namang problema at akuin niya lahat ng mga responsibilidad. At laking gulat naman ng ikalawang prinsipe na sabihin ng heavenly demon na siya ang gagawing Nirvana Pavilion leader at napaisip din naman ang prinsipe na ang Nirvana Pavilion ay ang inspector bureau ng kanilang kulto. Dagdag pa din naman ng heavenly demon na kung hindi ba niya gusto ang maging leader ng Nirvana Pavilion. At sabi pa nga niya na ito ang kanyang gusto, dahil sinabi ng prinsipe na gusto niya ng katahimikan at kaayusan. At sa mga sinabing iyon ng cult leader ay napaisip ang ikalawang prinsipe, kung ano ba ang ibig sabihin ng kanyang ama, at baka gusto lang nito na gamitin siya para resolbahin ang mga dapat nitong gawin. At napapaisip pa ang prinsipe, kung wala lang ba siyang pakialam kung mamatay siya o mabuhay. Seryosong-seryoso naman ang cult leader sa kanyang mga sinasabi, at habang tinitignan siya ng ikalawang prinsipe, ay bigla itong napaisip, at sinabing hindi na niya alamin pa ang mga intensyon nito, kundi ay magfo-focus na lang ang prinsipe sa paggawa ng sarili niyang desisyon base sa kanyang mga makikita at maririnig. Ang kanyang ama ay ang isang tao na maglalagay nga ng impormasyon kahit pa sa kanilang mga dingding para lang makita ng kanyang mga anak. At kahit gayon paman ay siya din ang taong gagamitin ang kanyang mga anak kahit pa sa mga delikadong sitwasyon. Kaya't sa ngayon ay buong-buo na ang desisyon ng ikalawang prinsipe. Pero inunahan niya ang kanyang ama na kung gusto nito na siya ang humawak sa mga masasamang tao ay bigyan siya ng mga sandata, at napatanong naman ang cult leader kung ano ang gusto nito. At sa seryosong ekspresyon ng ikalawang prinsipe, ay napasabi siya na papasukin siya sa Heavenly Demon Archives. Kaya't nabigla naman ang Heavenly Demon sa sinabi niyang ito. Ang Heavenly Demon Archives ay isang lugar kung saan matatagpuan ang mga nakatago at iba't ibang mga klaseng mga secret arts manual, at piling mga tao lang ang makakapasok dito kasama na din ang Heavenly Demon. At napasabi naman ang kanyang ama na kung akala ng prinsipe na matutunan nito ang isang napakalakas na martial arts sa pagpunta doon ay nagkakamali ito, at kahit nga sa paghahanap pa lang ng mga title ng mga librong iyon ay napakatagal na. At alam naman ng ikalawang prinsipe na napakaramihan ng mga aklat doon, at kung siya ay magiging maswerte ay makakakuha siya ng magandang secret arts manual, pareho lang din ito ng mga secret arts na kanyang alam na ngayon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga iniisip ay sinabi niya sa kanyang ama na gusto pa rin niyang subukin ang kanyang swerte at pumasok sa Heavenly Demon Archives. At bigla namang napasabi ang kanyang ama na hindi nito alam kung ano ang gustong gawin ng prinsipe o kung meron ba itong masamang balak, kaya napaisip ang prinsipe kung ano ang ibig sabihin nito na sinabing mayroon siyang masamang balak. At biglang dagdag pang sinabi ng kanyang ama na papayagan siya nitong makapasok doon ng 7 araw lamang. Kaya't nagpasalamat naman agad ang ikalawang prinsipe sa pagpayag nito sa kanya. Sa kasalukuyan naman, sa Heavenly Demon Archives ay makikita na nga ang napakaraming mga Sacred Arts Manual. At habang nagmamasid-masid ay napapaisip siya na dati ay bumalik siya sa Heavenly Demon Divine Cult na nagsarado na para lang kunin ang Secret Demonic Soul. At sinabi pa niya na dapat na ay patay na siya ngayon, at maraming dekada na nang siya ay umalis doon, at iyon din ang dahilan kung bakit nagulo na ang kanyang mukha, at halos hindi na siya makilala.
At patuloy pa niyang naiisip na dati ay napakatagal niyang binuno ang pagiging normal warrior hanggang siya ay makaakyat kung nasaan man siya ngayon, at kahit na ang cult leader ay hindi makakatanggi kung siya ay makipag-usap. At sa past life niya ay narinig nito ang isang magandang martial art habang kausap ang isang cult leader, at ito ang 4 strides of Wind God. Ang teknik na ito ay mayroon lang 4 na moves at ginagawang napakabilis ang gumagamit nito. At noong unang panahon ay kinakailangan ng isang heavenly demon ang teknik na ito, ngunit sa di kalaunan ay biglang nawala ang mga kaalaman parte dito, at hindi na naipasa sa mga susunod pang mga heavenly demon. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay nakuha ang 4 strides of Wind God ni Jobekdo na ang heavenly demon sa kanyang past life na kanyang nakausap. At sinabi pa ng dating heavenly demon na yon ay siya ay naging cult leader dahil lang sa teknik na kanyang nakita, at ang 4 strides of Wind God ay nakita niya sa Heavenly Demon Archives. At napatanong naman ang matandang ikalawang prinsipe, na kung itinago lang doon ang secret manual na iyon ay bakit ito nawawala. At sinagot naman agad siya ni Jobekdo, na dahil ito ay hindi inilagay sa mga bookshelves. At sa kasalukuyan naman, patuloy nang ang nagmamasid-masid ang prinsipe. At sa pamamagitan ng kanyang mga impormasyon na nalaman sa kanyang past life, ay tinignan na nga nito ang bookshelves. At bigla din naman niyang tinignan ang ilalim ng isa sa mga bookshelves. Habang iniisip niya ang dating cult leader na sinabing ang aklat na ito ay ginawang patungan lang ng ika-19 na bookshelf para ito ay pumantay. At doon niya nakita ng ikalawang prinsipe ang aklat na ito at kanya itong hinugot, at makikita pa nga sa cover nito ang mga bakas ng pagkakapatong ng isa sa mga paa ng bookshelf. At napabilib nga ang prinsipe sa sinabi ni Jobekdo at ito nga ay nandoon. Kaya't walang ano-ano ay binuksan naman agad ito nagprinsipe, at bigla niyang nabasa na sapat na ang 4 na hakbang lamang para lakarin ang buong mundo. Kaya't napangiti naman ang prinsipe sa mga impormasyon na ito. Ang 4 strides of the Wind God ay mayroong 4 na mga moves lamang. Ang una ay ang Shadow Step, pangalawa ang Flicker Step, ang pangatlo ay ang Death Step, at pang-4 ay ang Swift Step. Ang Shadow Step ay ginagamit lamang kung papasok sa isang lugar ng patago. Sa una ang silbi lang nito ay para maiwasang hindi makita ng isang tao lamang. Pero sa katagalan at kung mamaster mo na ang Shadow Step, ikaw ay pwedeng mawala na sa paningin ng kahit na 10 mga tao na nakatingin mismo sa iyo. Ang pangalawang step o ang tinatawag na Flicker Step ay ginagamit lamang para sa defense. Ang teknik na ito ay siguradong makakatulong sa kahit na sino man para makatakas sa mga atake, at kahit na sa mga ataking mahirap maiwasan. Ang pangatlong step o ang Death Step ay tutulong sa gumagamit nito para umatake sa mga kalaban, at ito ay tatagos o gagawing walang silbi ang mga defense ng kahit na sino man. At ang pinakahuli ay ang Swift Step. Ito ay isang mobility technique na sinasabing napakabilis at hindi lubos mailarawan kung gaano ba talaga kabilis ang technique na ito. Habang inaaral naman ng ikalawang prinsipe, ang secret technique nito ay puro ang kanyang pagfo-focus habang nag-meditate. At 7 araw ang nakalipas sa Heavenly Demon Pavilion. Ay makikita ang prinsipe at sinabi niyang nakabalik na nga siya. Hinarap niya agad ang cult leader at wala pa din namang imik ang kanyang ama. At tinanong naman agad siya nito kung ano ang kanyang natutunan sa Heavenly Demon Archives. At sinagot naman agad siya ng prinsipe na ang kanyang natutunan ay isang mobility art o ang pangpabilis ng galaw, at nais naman itong malaman ng kanyang ama. Bigla namang sinabi ng ikalawang prinsipe na ito ay ang 4 strides of the Wind God, kaya't nagulat na lang ang Heavenly Demon. At hindi naman naniniwala sa prinsipe ang Heavenly Demon at nagalit pa nga ito, at pagalit pang sinabi kung natutunan niya ba ang Shadow Step na nawala na sa kanilang pagtuturo. At sinabi naman agad ng prinsipe na hindi siya nagsisinungaling at wala naman siyang makukuha kung gawin niya ito. Na-curious naman ang Heavenly Demon at nais niya itong makita, ngunit sinabi naman ng prinsipe kung ano ang makukuha niya kung ipakita niya ito. Bigla namang tumahimik ang cult leader, seryosong sinabi na ang ibibigay niya ay kaligtasan ng buhay ng prinsipe. Bigla naman agad na pangiti ang ating bida, at sinimulan na niyang gamitin ang Shadow Step,
Ipinikit nito ang kanyang mata, at para bang may lumabas na kakaibang liwanag at hangin sa paligid nito. At nakapokus naman sa kanya ang cult leader kung ano pa ang kanyang susunod na ipapakita. At nang handa na ang preparasyon niya ay nagsimula na siyang ilabas ang kanyang kakaibang energy. At nang idinilat niya ang kanyang mga mata ay sinimulan na nga niya ang 4 strides of the wind god technique. At sinimulan niya sa pinakauna at ito ang shadow step. At gulat naman agad ang heavenly demon dahil sa kanyang mga nakikita at nagawa na nga ng ikalawang prinsipe ang shadow step. At sa loob ng silid ay para bang napakabilis niya at unti-unti siyang naglalaho. At habang tinitignan niya nga ang kanyang ama, ay biglang nawawala ang kanyang buong katawan na para bang isang hangin na lamang.